Okay, umpisahan na po natin yung paggawa muna nitong bakod na ito, no? Ngayon ang gagawin natin mga boss, madali lang gawin ito. I-copy muna natin ito para meron tayong guide, no? Ilagay muna natin dito. Pagkatapos dito gagawa tayo ng bakod na kamukha nito, no? Ito yung technique ko mga boss, no? Halimbawa, itong sukat ng poste 0.25 by 0.25 yan. So, rectangle lang yan mga boss. Tapos sa dimension, na-discuss ko naman yung rectangle, 0.25 by 0.25. Click, no? Pagkatapos ito namang haba ng pader, o sabihin natin mga 3 meters yan. O type natin 3. So, ito mga 3 meters ito, no? Ngayon, para meron tayong poste rin sa kabila, pwede naman nating i-copy rin ito. Base point dito, papunta ron. Ayan, no? Ngayon, ang kapal naman ng pader, no? Halimbawa, 4 inches ang kapal nito. Offset tayo. Ang 4 inches kasi 0.1 yan, no? So, ibig sabihin, pag may line tayo sa gitna, offset lang natin ng 0.05 kabilaan. 0.05 doon, 0.05 dito, 0.1 na yun, no? So, i-erase lang natin ito. Ngayon mga boss, pag nagawa na natin ito, itong 2D ito, pwede na nating i-3D ito, no? So, ito yung dalawang poste na 2D, tapos ito naman yung wall, no? Na 0.10 or 4 inches, no? So, kung naaalala nyo yung command na press pull, at saka yung extrude, mati-3D na natin ngayon itong pader na ito, no? Magagawa na natin itong ganito dito, no? Ngayon, ang gagawin natin mga boss, press pull tayo. Itong pader na ito, type natin press pull. Ito yon, no? Tapos, i-click lang natin yung loob. Ayan, no? Ngayon, i-type natin kung gaano kataas. Halimbawa, 1 meter. Ayan. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito namang poste ang ipe-press pull natin, no? So, ang gagawin natin, kunin natin yung kulay na gusto natin. Halimbawa, white. Press pull natin ito. Press pull. Type lang natin PRE. Lalabas na yan. Click sa loob. Enter. Ito na yun. Type natin kung gaano kataas. Halimbawa, 2 meters. Tapos, press pull din natin ito. 2 meters. So, ayun na yun mga boss, no? Ganun lang kasimple. Etong pader at saka itong poste. Baguhin lang natin ang kulay ito. O, ganun lang nun. O, ganun lang yan, no? Ngayon ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang metal fence na ito, no? Paano ba gawin ito? Ang gagawin natin, ganito lang. Maglaline lang tayo rito. Gagawa tayo ng guideline kung ano yung haba, no, ng pader. Tapos ang gagawin natin, i-move lang natin dito. Pagkatapos ang gagawin natin, para magawa na natin itong mga metal fence na ito, maglaline lang tayo sa gitna, no? Ito, ano ba ang haba nito? Ito. O sabihin natin 1 meter. Ito na yon, yung 1 meter, no? Tapos ang gagawin natin, mag-offset tayo ng kung ano yung lapad nitong metal fence. Halimbawa 0.02 kabilaan. So ibig sabihin 0.04 yung dalawa. Tapos ang gagawin natin, maglaline lang tayo rito. Tutulisan lang natin yan. I-move ko dito. Maglaline ako dito. Ayan, line lang yon. Tapos ititrim na natin itong sobra. Ayan, tapos ito naman, i-erase na natin, no? Ngayon, pag ipe-press pull natin mamaya yan, lagyan ng kapal, o ito na yon, no? Ito na yon. Kaya lang gagawin pa natin yung iba. Gagawin natin yung kalahati dito, tapos ipe-press pull natin. Tapos mamaya, i-mirror na lang natin ito, no? So, ano yung distansya niya? I-offset lang muna natin. Halimbawa, from center to center, offset 0.3 or 1 foot yung distansya niya. Gaganyanin lang natin. Lalagay lang muna natin yung distansya ng mga
metal pens na yon, no? Ngayon, ang gagawin natin, alisin na natin ito since na-offset na natin yon, yung distansya. Ngayon, ipe-press pull na natin ito para magawa na yung metal pens, no? Press pull. Ito yon, click yung loob. Tapos 0.01. Ito na yon. Ganun ka-importante mga boss, no, yung press pull, no? Tapos ang gagawin natin, kakopy na natin ito. Isa lang naman yung gagawin. Tapos copy end to end. Pipick natin yung mga end para makopy. Hanggang doon, no? Ibig sabihin, isa lang yung gagawin, copy na lang, no? Pero pare-parehas yung distansya niya, no? In-offset natin ng 0.3. Ngayon, dito sa kabila, ang gagawin natin mga boss, may mirror na lang natin itong mga ito, no? Se-select lang natin, tapos type yung MI, base point dito. Yung MI mirror yan, no? Tapos click lang dito, enter. Ito na yan, no? Kaya lang lalagyan natin ng metal support. Ayan, yung naka-horizontal bar na yon. Paano gawin yan? Maglaline lang tayo rito, no? Sa midpoint. Sa midpoint dito, papunta rito sa kabila, no? Ayan, dito sa midpoint dito. Ayan, no? So, siguraduhin lang natin mga boss, no? Kailangan makita natin yung midpoint. Pag hindi natin nakita yung midpoint, wag nating ituloy, no? Kasi tansyahan lang yan. Click. Ayun, midpoint. Tapos, click dito. Midpoint, nakita na naman. Mag-offset na tayo ngayon, no? 0.03, halimbawa, mas makapal ito. 0.03, 0.03, 0.06 yan, no? So, i-erase na natin ito. Tapos, magre-rectangle na lang tayo. Dito. Para one entity siya. Kasi itong ganito mga boss, hindi makukuha sa press pull yan, no? Sa extrude, dun natin na gagawin. Ngayon, ang gagawin natin, i-extrude na natin. EXT, extrude. Tapos, 0.01 din, yung kapal. Ito na yon, no? Tapos, erase natin ito. Ayun. Kaya i-review nyo yung command na extrude mga boss at saka yung press pull na na-discuss ko na ng mga previous video natin, no? Para magawa nyo itong mga ito. Ngayon, ang gagawin natin, ito para maging one entity yan, na-discuss naman natin yung group command, no? Kaya dapat susundan natin yung mga diniscuss nating command, no? Baguhin ko yung kulay. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, since nakahiga siya, itatayo natin ito. Na parang ito, no? Dito. Ngayon na ang gagawin natin, meron tayong command na diniscuss na rin natin nung mga previous video. Rotate 3D. Ito yan, no? Se-select lang natin ito. Paste first point dito. Second point doon. Saka natin i-type yung 90 degrees. Ayan, no? Ngayon, imumove na natin magmula rito papunta naman doon, no? Sa taas. Ngayon, para madaling i-move yan at accurate, ang gagawin natin, mag-wireframe tayo rito. Views, Visual Styles, Wireframe, na-discuss din natin yan. Kunin nyo na ito. Tapos yung gitna, ito yon. M for move. Click natin dito. Ilagay natin dito, sa midpoint dito. No? Siguraduhin lang natin na babasa natin yung midpoint mga boss, ha. Pag hindi natin mabasa yung midpoint, wag nyong i-click. Ayun, nakita na natin. Nag-midpoint na. Ayun. So, ibig sabihin, tama na, no? Ngayon, i-move natin. Pwede tayo mag-click sa malayo, i-type natin mga 0.05. Kasi kalahati ng 0.1, 0.05, gigit na yan, no? Ayan yung pader, no? Na merong metal frame. Pagka pumunta tayo dito sa view, tapos sa visual styles, pumunta tayo sa realistic, eto na yun mga boss, oh. So, ganun lang mga boss, no? Sa totoo lang, mas madaling gawin ito kumpara dito sa may paarkong ito, no? Kung gusto niyo namang matutunan itong may paarkong ito mga boss na medyo may kahirapan, panoorin niyo yung dati nating video, no, na in-upload, no? Tinuro ko ito step by step, no? Ngayon, kung yung pinagagawa sa inyo, ito lang, na-discuss na natin, no? Pag nagawa na yung isa mga boss, i-group nyo na lang ito para one entity siya. One entity na ito. Buo na, no? Ngayon, pag nagawa na itong isang ito, i-move na ito dito. Pag na-move naman, copy-copy na lang, no? Ngayon, para magawa ito, i-rotate, tapos copy-copy uli. Tapos, pagdating dito, i-rotate na naman, copy-copy uli, no? Pagka typical lang yan, no?
hanggang dun sa likod. Kung paano ko ginawa ito mga boss, no? Paano ko kinapi ito, gumawa lang kasi ako ng isa rito tapos kinapi-copy ko lang. Panoorin nyo yung video ginawa ko nung nakaraan mga boss, no? Ngayon ang susunod na gagawin natin mga boss, itatabi na natin ito. Nagawa na natin yan. Paano naman gawin itong ganito? Itong gate na ito, no? Actually, itong gate na ito mga boss, parang ganun din ang gagawin natin mga boss, no? Same command, yung extrude tsaka yung press pull, no? So, same procedure, gagawa rin lang tayo ng line dito para maging guide. Tapos, ang gagawin natin, imumove natin yung guideline na yon, no? Imumove natin ito, yung ginawa natin guideline na yan. Gagawin natin dito. Tapos, ano ba yung height nito ng gate na ito, no? I-offset natin ngayon dito. Halimbawa, mag-o-offset ako. Halimbawa, 1.8, no? Magmula rito hanggang dito, ayun, no? Pagkatapos nun, magre-rectangle tayo ngayon, no? Rectangle tayo magmula rito hanggang sa kabila. Ayun. Ngayon, mag-o-offset ako ng 0.1. Offset ko ito ng 0.1. Tapos maglaline ako rito. Ganito lang yung sample ko mga boss, ha? Ito lang yung ginawa kong halimbawa, pero kayo baka iba. Binibigyan ko lang kayo ng idea, no, kung paano gawin ito. Tapos mag-offset ako rito ng 0.05 kabilaan, no, para 0.1 din. Ayan, no. Ito na yon, yung frame natin. Ito na, oh, frame na ito. Ngayon, paano naman gawin itong malapad na ito? So actually, para magawa yan, gagawa rin lang tayo ng line dito sa midpoint. Gagawin natin yung isa, tapos magmi-mirror tayo, no? Offset tayo ngayon. Siguro ang offset distance mga 0.15 para 0.3 yan, kabilaan. Ayan. Tapos pag nagawa naman yung isa, i-mirror na lang natin mamaya, no? So ngayon pwede na tayong mag-press pull mga boss, no? Press pull. Press pull muna natin itong ayun, no? 0.01. Tapos ito naman, press pull din natin 0.01. Ito, press pull din natin 0.01. Ayun. Ngayon ito, ang gagawin natin, lagyan natin ng ibang kulay, no, para humiwalay siya. Tapos ito, lagyan naman natin ng ibang kulay ito para humiwalay din siya. O, ganon. Tapos copy na lang natin ito mga boss, no? Copy. Base point tayo dito, no? Ang distance niyan, lagay na lang natin na 0.5. Ayun, na. O, copy na naman natin ito. Na-discuss naman natin yung pag-copy-copy. Magmula rito, base point, 0.5 yung layo. Ayun. Pag nagawa naman ito na, o, nagawa na yung tatlo, i-mirror na natin yan mga boss, no? Para meron dun sa kabila, no? Ayun. Pag nagawa naman yon, o, i-group na natin, no? Group para maging one entity. Tapos, since buo na siya, i-rotate 3D natin ngayon, no? Rotate 3D. Ito yon. Select natin ito. First point, second point, type natin 90 degrees para tumayo. So, ito yung mga boss nakatayo, no? So, once na nagawa naman ito, aalisin ko lang ito para makita natin. I-move na lang natin ito, no? Base point dito, ilagay natin doon, no? So, ganun na lang kadali yung mga boss, move na lang, no? Ayun, i-move na lang ng ganun. So, ito yung ginawa natin, minove na lang natin dito, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, ito ng isang gate na ito, no? Ang gagawin natin, maglaline lang tayo rito. Ayun, no? Gagawin nating guideline yan, ortho-on lang natin. Tapos, i-move natin. Iyan yung lapad ng gate, no? Move lang natin. Tapos yung taas ng gate, i-offset lang natin. Ito, magmula dito hanggang doon, no? Halimbawa, ang offset distance nito, o yung taas ng gate, offset lang natin 1.8. Ayun, tapos magre-rectangle tayo. Ayun, na. Tapos, mag-o-offset tayo, yung mga frame, halimbawa, 0.1. Ayun, na. Tapos, offset ulit tayo. Halimbawa, 0.2. Ayun, na.
Tapos ang susunod, i-offset uli natin. Bahala na kayo sa design, no? Ako, i-design ko na lang na ganito. Halimbawa, 0.3 magmula rito hanggang doon. Ayun, no? Ang susunod na gagawin natin ngayon mga boss, i-discuss naman natin ngayon yung press pull, no? So, unahin ko nang i-press pull yung nasa gitna. Ito, yung maliit na yon. Ayun, siguro mga 0.04. Ito naman, susunod, mga 0.03. Ito naman, susunod, mga 0.02. Tapos, ito naman, panipis ng panipis. Halimbawa, 0.01. O yun, kanya-kanya design na lang. Tapos, lagyan ko lang ng ibang kulay mga boss, para makita nating maayos. Kulay-kulay na lang. Ito, halimbawa, kulay, medyo yellow. Ayan. Tapos, ito naman, kulay blue. Ayan, na. So, ganun lang. Sinimplihan ko na lang mga boss. Pin-rest pull ko lang yan, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, i-group ito. Buti sa wala lang tayong idea, no? Tapos, pag one entity na siya, rotate 3D na, no? Select ito. Click, 90 degrees. Ayan, na. Ngayon, i-move na lang doon, no? Erase ko yon para makita rin natin kung paano i-move. Hawakan dito, tapos ilagay doon sa midpoint nito. Ayan, na. Kahit paano, binigyan ko kayo ng idea dito sa paggawa nitong simpleng pader na ito, no? At saka yung paggawa ng gate, no? Para magawa yan mga boss, no? Ang gagawin natin, dito natin sa kabila gawin. Ang gagawin natin para meron tayong kokopyahin, i-copy lang muna natin ito. Tapos ilagay natin dito. Pagkatapos para meron tayong magiging guide, no? Ang una natin gagawin mga boss pag ganito, ito muna ang mga poste, no? So, ayan yung technique ko. Halimbawa, dito gagawa ko ng poste, yung size niya is 0.25 meters by 0.25 meters. So, rectangle lang yan. Click, tapos sa dimension option, 0.25 by 0.25. Na-discuss naman natin yung paggawa ng rectangle. And then, ang gagawin natin, ilalagay natin ito dito sa gilid. Ayan, na. Pagkatapos, itong haba ng wall, no? Maglaline tayo rito. Gagawa tayo ng guide sa midpoint. Pagkatapos, halimbawa, 3 meters, no? Ayan. Sample lang naman ito mga boss, no? Yung haba niyan. Pero depende sa gagawin nyo. Tapos imi-mirror ko lang ito sa midpoint para meron sa kabila. And then ang gagawin natin, ipe-press pull natin, no? So kung naaalala nyo yung command na press pull na na-discuss natin, ito yon, no? Tapos click lang ito sa loob. O yung height ng poste, no? Gawin natin halimbawa 1.5 meters. I-press pull ko rin ito 1.5 meters. So, kaya dapat i-review natin yung press pull command tsaka yung extrude command, no? Gagamitin natin dito sa video ito. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, dalawa, no? Unahin na natin itong wall na may pa-carve na ito. Susunod natin yung metal fence na yon, no? So, ito muna. Para magawa ito mga boss, madali lang naman ito. Gagawin natin yan nakahiga, no? So, i-move ko lang ito. Itong gagawin nating guide. Pagkatapos, yung height nito at saka yung height nun sa gitna, no? Kung anong design na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo. Halimbawa, sample lang ito. 1 meter ang height nito. Gagawin ko siyang nakahiga. 1 meter. Tapos sa may bandang gitna, 0.5 meters. Sample ko lang naman ito. Tapos mag-a-arc lang. 3 point up. 1, 2, 3. Which is na-discuss ko rin naman yan.
O pag nagawa na yan, ang gagawin natin, ipe-press pull natin, no? Pero bago natin i-press pull, i-copy natin ito kasi gagawin natin guide ito para naman dun sa metal fence, no? Copy ko siya. Pagkatapos, pwede na nating i-press pull ito. Baguhin ko muna yung kulay. Ito, kasi kung ano yung kulay nito, yan yung kulay ng wall, no? Tapos, press pull. Yan ang importance ng press pull o yung kapal ng wall. O halimbawa, 4 inches sa CHB lang yan. O 4 inches yung kapal, 0.1, no? Ayun. So, once nagawa na yan, ang magandang gawin, i-rotate 3D lang natin, no? So, i-move ko lang muna. Tapos, gawin na natin yung rotate 3D. Tatayo na natin. So, ibig sabihin, nakahigang gagawin tapos itatayo, no? Kung naalala nyo yung rotate 3D na naging topic natin, i-review nyo rin, no? First point ito, papunta ron, 90 degrees. Ayun, no? Ang susunod, para masipat nating mabuti, yung view natin, punta tayo sa visual style, si wireframe muna natin, para maging transparent, para pag nag-move tayo, makita nating mabuti at accurate yung pagkakagawa from midpoint to midpoint nitong poste, no? So, ayun na yung wall, no? So, kung ibalik natin dun sa view, visual styles, realistic, na? So, ayan na siya. Ayan na yung wall na nakapakarve sa baba, no? Ang susunod na gagawin natin, mga boss, ito namang metal fence na ito. Paano ba gawin ito? Actually, bibigyan ko kayo ng idea sa pinakamadaling paraan na alam ko, no? Baka yung iba, merong ibang way, no? Pero ako, ito ang way ko. O, halimbawa, ito gagawin kong guide, no? Tapos, ano ba yung height ng metal fence? So, maglaline lang ako rito. Halimbawa, 0.5 meters. Kayo kung ano yung sukat na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo. Sample ko lang naman ito, 0.5 meters. Tapos maglaline ako, magmula rito, papunta ron. Ito yung pare-parehas na height nila. Tapos maglaline ako rito sa midpoint. O, yun, na. Tapos, ito yung gagawin ko, yung isa muna sa gitna. Pagkatapos mamaya, nagawa ko itong kalahati, imi-mirror ko na lang, no? Ang susunod na gagawin ko, yung offset ko itong line na sa gitnang ito. Ito na yung metal fence, no? Offset, halimbawa 0.02 kabilaan. O tapos maglaline lang ako rito. Ito na yung bakal na matulis. Tapos iti-trim. Tapos erase na lang ito. Ayun, na. Ang susunod, gagawin natin kung ano yung spacing, no? Netong bakal na ito. So, from center to center, i-offset ko lang ng halimbawa, tigwa 1 foot, 0.3. Halimbawa, 0.3, no? Yung distance niya, tigwa 1 foot, 0.3, 0.3. Ayun yan. Ang susunod, iti-trim ko lang etong sobrang ito. Ayan, na. Pagkatapos ang gagawin natin para hindi na tayo gumawa nito, ikakopy na lang, no? Kakopy na lang ito. Copy. Hawakan dito o ilagay dito. Ayan, na. Ilalagay dyan. O, pati ito, lagyan na rin natin. Ayan, na. Pagkatapos itong sobrang ito, ititrim pala natin ito, na. Ayan, titrim natin yan. Para eksakto dun sa curve, no? Nung wall. Importante yung tiyagain natin, no? Once na na-trim na, erase naman natin yung nasa gitna, no? Kasi center line lang yan. Yung mga nasa gitnang yan. After nun, kung naalala nyo yung press pull command na diniscuss natin, no? Gagawin natin dito. O, i-type natin press pull. Tapos click yung loob, no? Ayan.
O, yung kapal nung metal fence, 0.0, halimbawa, 1, no? 0.01 din ito. Tapos, ito, 0.01 din. Dapat sa gitna ilagay, no? Tapos, ito rin. Siguraduhin natin nakagitna yung pag-pick. Kaya ganyan ka-importante yung press pull mga boss, no? At saka yung extrude. Yung dalawang command na yan, napaka-importante niyan. Pero ako mas madalas kong ginagamit yung press pull, no? Kesa dun sa extrude. Once na nagawa yung kalahati mga boss, i-mirror na lang, no? Hindi na kailangan gumawa dito sa kabila kasi gawa na yung kalahati, mirror. Ayan yung importance ng mirror command. Click dito. Ayun. Nagawa yung kalahati. Oh. Ayun. Na. So, kalahati lang ang gagawin. Tapos, imi-mirror. Pagkatapos dito, gagawa lang tayo ng line. Tapos, hanggang doon sa midpoint, no? Nung kabila. Siguraduhin lang natin naka midpoint or perpendicular. Pagkatapos offset na rin lang natin. Halimbawa 0.02 rin, no, kabilaan. O tapos magre-rectangle ako rito. Click ko dun sa dulo, papunta rito sa kabila. Ayun. Pagkatapos hindi na press pull ang gagamitin ko, extrude na lang, no? Ayun. Tapos yung kapal niya pataas, mga 0.01 na rin para pare-parehas na sila kapal. Ayun, na. Once na nagawa na yon, erase na natin itong guide. Tapos, i-group na natin, no? Para hindi sila hiwa-hiwalay. Group. Para one entity siya, no? Ngayon, ang gagawin natin, palitan lang natin ang kulay. Pagkatapos, i-rotate 3D na natin, no? Kung na-i-rotate 3D natin ito, i-rotate 3D na rin natin ito, no? Para ipatong na lang natin doon, no? So, ayan yung importance ng rotate 3D. Rotate 3D, ito. Select ito. Click. Click 90 degrees. Ayan, no? Pagkatapos, i-move na lang natin, no? So, move. Hawakan dito. Sa midpoint. Tapos, ang gawin natin para accurate, yung view natin, visual styles, wireframe ang gamitin natin. Pero, i-move ulit natin pala, nawawala pag wireframe tayo. Hawakan natin sa midpoint, papunta ron sa midpoint nito. Ayun, no? So, move from midpoint to midpoint. Ayun. Ngayon na nagawa na natin yung isa, view, visual styles, realistic. Ayun, nagawa na yung isa, no? Ayun, pag nagawa na natin yung isa mga boss, ang gagawin natin, i-group lang natin itong buong isang wall na ito para one entity siya. Group. Ayun, no? So, buo na siya. Ang gagawin natin na para hindi na tayo gawa ng iba pa, kakopy na lang natin, no? Ibig sabihin, kung pare-parehas lang naman yung laki niyan, o ikakopy na lang natin, no? Ganon yung paggawa niyan. O halimbawa, dito naman sa kabila, erase ko na ito. Meron dito, pare-parehas lang naman ang laki. Typical lang naman sila. Maglaline ako rito. Halimbawa, ditong sa gate na ito, hindi ko muna gagawin yan. 5 meters. Laktawan muna natin. Tapos ito, copy natin. Tapos since dalawa ito, i-group ko na rin lang. Tapos pag nag-group na, rotate. I-rotate lang natin. Tapos ang gagawin natin, i-move lang natin. O gamitin natin yung orbit para accurate, no? Ma-move natin ng maayos dito.
from midpoint to endpoint. Ayan, no? Once nagawa yung isa, o i-copy na rin lang natin kung ilan yan. Copy. Hawakan dito. Tapos ilagay doon. Ilagay dito. Ganun lang kadali mga boss, no? Yung paggawa ng perimeter fence na yan. Tapos i-rotate lang natin ito. Kung meron pa dito sa side na ito, same procedure lang. Kailangan naka-ortho on yung pag-rotate natin mga boss, oh, kasi pag hindi naka-ortho on yan, tabingi yan, no? Na-discuss naman natin yung pag-ortho on, ito lang, oh, no? Tapos i-move na lang natin. O ganun lang mga boss, no? Hanggang dun sa likod, no? Pagka nagawa yung isa, copy-copy lang naman yan, no? Ganun lang kadali. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.